Good day mga idol! Welcome back to my channel. So for today's vlog mga idol is ito nga pakinggan natin yung naging interview o panayam ni Congressman Rodante Marcoleta mga idol. Regarding dito sa issue mga idol ni Pangulong Duterte sa hindi niya pagdalo o hindi niya pagsipot mga idol o hindi niya pag-attend dito sa naganap na Quadcom hearing mga idol nung kamakailan So, inisa-isa niya rito mga idol kung bakit nga hindi nagpunta. Pinaliwanag ni Congressman Marcoleta mga idol Kasi nga mga idol, alam ni Pangulong Duterte alam ni Tatay Diggs mga idol yung gagawin sa kanya ron gigisahin siya ron mga idol sigurado tayo diyan, di ba? Kumbaga may laban-laban naman. Ang kaso nga kasi mga idol sa Quadcom, pag hindi nila nagustuhan ang sagot mo, iko-contempt ka mga idol sigurado Di ba? Yun ang feeling kong reason kasi si Pangulong Duterte kita mo naman kung paano sumagot yan, di ba? Kaya ang Quadcom, mga idol, pag yan hindi nagustuhan ang sagot mo, sigurado ako dyan. Talagang ang mangyayari sa'yo dyan, mga idol, mangyayari kay Tatay Diggs dyan is talagang contempt, mga idol. Hindi ko lang alam kung kaya nila i-contempt kasi former president yun, mga idol, wala akong idea doon, di ba? Hindi naman ganun kalawak yung idea natin dyan. So ito mga idol, pakinggan na natin si Congressman Marcoleta, mga idol. Alright. Hindi dumating si Pangulong Duterte. Doon sa patawag ng kahapon. Quadcom, hindi ba? Kahapon Opo, nanggagalaiti nga po yung ilang congressman doon, Kong. Bakit? Kasi nga, hindi dumating. Ang gusto nila, ipatawag na lang ata yung abogado ni Congressman, dating Pangulong Digong. Hoy, ano kinalaman ng abogado? Kasi, siyempre daw anya, doon nga ako, natataka nga ako. Doon siyempre niya, kapag sinabing ng kanyang kliyente, at least meron na niya sapat na kabatiran yung abogado kung totoo ba yung sinasabi ng kanyang kliyente, Kong. Hindi ganun yun. Hindi ba? Ang abogado, kapag yan ay in-engage ng isang kliyente, ahente lang siya. Yun, tama. Ayan mga idol pinapaliwanag niya ngayon ni Congressman Marcoleta. Iniisa-isa niya mga idol. Kasi ito mga idol, napakausay nito ni Congressman Marcoleta mga idol. Napakausay nitong tao na to mga idol. Tentative lang siya. Ano man ang kanyang isusulat nang galing doon sa principal. Yes, sa kanyang kliyente. Ang ipinagsisintir nila yata kasi doon sa unang sulat, sang-ayon sa pagkakasulat ng abogado ni dating Pangulong Duterte, ay ipagpaumanhin po ninyo at hindi makakadalo ang aking kliyente sang-ayon sa kanya sapagkat kailangan niyang magpahinga dahil kagagaling niya lamang po sa Maynila. Yan. Hayaan po ninyo sa mga susunod na pagdinig, kami po ay dadalo. Parang ganon. Tama po, tama po. So, yung sulat na yon. So yun pala yung reason out mga idol nung attorney ni Tatay Diggs na dumalo nga dyan sa Quadcom So in-explain niya kung bakit hindi nakarating itong si Tatay Diggs mga idol. Nang galing sa principal. Meaning to say, si Pangulong Duterte. Tama po. Ngayon, sumulat uli ngayon sapagkat umaasa nga dahil nga sa commitment na sa mga susunod na pagdinig, dadalo, hindi dumating, may kalakip na naman na sulat. Na dito sa sulat na nito ay sinabi, kami po ay sang-ayon po sa pakikipag-usap ko sa aking principal, sa aking kliyente, ay hindi po siya makadadalo dahil po sa mga sumusunod na makadahilanan. Yan. O ano ba yung sinabi niya, Jen? Well, ang sinabi niya doon, hindi siya naniniwala meron siyang inilinyang mga dahilan. Yes. opo. Ngayon, kaya natin sinasabi yon, ang abogado, nagawa niya yung sulat na yon, base rin doon sa kanyang pahayag ng kanyang kliyente. doon sa kautusan na ibinigay o pahayag ng kanyang kliyente, ito nga yung dating Pangulo. Rodrigo Duterte. Yes po, tama kayo. Ngayon, nakapaglatag sila ng kadahilanan. Ang una yata ang kadahilanan, ito, nabasa ko lang yung dyaryo. Sabihin mo kung nagkakamali ako, hindi. Sa dyaryo ko lang nakuha ito. ang unang dahilan ay nakalagay, the former president is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry
in aid of legislation. Yun ang una. Okay, opo. Itagalog mo yun, Nelson. Ay, Patay ka dyan. doubt, merong ano, May pagdududa. Yun? Oho. Oo, kung Oo. totoong merong pakay ang Quadcom na gumawa ng batas. Hindi ganun eh. Kayo naman i-translate nyo ng mahusay. Ulitin nyo ako, hindi namin masyadong naintindihan. Iinit na naman ang ulo ko. Yan. Ng, Pinapainit niyo yung ulo ni Kong Sinabi eh. ko unawaan nyo ng mabuti. Sige po, sige. Sabi niya, Aha. he is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Oo. Pala, oo. Na siya ay duda Oo. sa integridad Integridad ng ng Quadcom. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga idol. Duda si Tatay Diggs, no? Sa Quadcom na yan. Kaya hindi siya dumalo talaga, mga idol. Kasi talagang gigil na gigil sa kanya yan, mga idol. Yung Quadcom na yan, gigil na gigil kay Tatay Diggs yan. Talagang may mangyayaring kakaiba pagka dumalo siya dyan, mga idol. Sa layo sa paggawa nung Kulang eh. Kulang nga eh. Yung ano ba yung probity sa Meron Tagalog? siyang pag-aalinlangan Oo. at pagdududa sa integridad. Yan, ng Quadcom. Oo. Independence. Anong independence sa Yung Tagalog? kanyang pagiging malaya. At sa kanyang pagiging malaya, ano yung probity sa Tagalog? Edward? Probity. Ano yan, pagka-December yan dyan. Hinihintay namin yan eh. Bakit pagka-December? Probity. Hindi ba ko, ano ba yan, probity. Mas mga Tagalog, English na lang kong. Kasi tatlong ano eh. Oo. So, pinagsama-samang ano kasi, yung kakayahan, Ayun. katapatan, yun din eh. At walang pagkiling, yung mga ganyan. ano? Walang kinikilingan. So, may pagdududa sa integridad, sa pagiging malaya, at katapatan, at walang pagtatangging na pagsasagawa ng legislative inquiry Aha. in aid of legislation. Yun ang unang sinabi niya. Opo. Sapagkat sabi niya, ito'y ginagawit nyo lamang na isang political ploy to indict him for crimes he did not commit. Yan. O ginagamit nyo lang na isang kaparaanan. Isang stratagem. Pang ganon, ano? Strategiya. No? Oo. Instrument. Para lamang siya ay inyong i-indict, Oho. i-charge. Ganon, ha? Kasuhan. So yan mga idol, iniisa-isa ni ano, no? Iniisa-isa ni Congressman Marcoleta, no? Yung ginawang sulat, no, ni Tatay Diggs sa Quadcom, kaya hindi siya nakadalawa mga idol. So ito mga idol, marami tayong malalaman dito mga idol, no? Alright. Kasuhan sa krimen na hindi niya ginawa. Yun ang una. Bakit niya yung pagagalitan yung abogado? Alam niyo kung naging pagtatalo nga yan kasi merong isang abogado na isa rin si Congressman Kate Flores ata, tumutol siya eh. Na, Your Honor, kasi abogado lang naman yan eh. Ano ba sasabihin niya? Kasi yun ang sinabi ng kanyang kliyente bilang abogado. Bakit siya ang obligahin natin na magpaliwanag in behalf sa kanyang kliyente? Oo nga, alam niya, sa abogado siya. Opo. Huwag mo, yung abogado, ahente lang. Opo. Parang Tama siya kayo. yung messenger. Ha? Do not shoot the messenger, sabi niya. no? Tama. Yung message ang importante. Yung message galing do sa principal. Yun ang sagutin nila. Wala na po akong, parang, hindi ko na po kayo pinagtitiwalaan eh. Oho. Hindi po ako naniniwala na kayo po ay makagagawa ng isang tapat at mapagtitiwala ang pagdinig kung pag-uusapan ay in aid of legislation. Oho. Sapagkat gagamitin nyo lamang po yan, nakaparaanan, para ako po ay asuntuhin ninyo sa mga krimen na kailanman na hindi ko ginawa. Opo. Yun ang kanyang katwiran, kaya hindi siya pumunta. Oho. At pagkatapos, sinabi niya, dalawa sa mga member ng Quadcom Aha. na chairman, binanggit, ano? Hindi ko kilala itong dalawa eh. Congressman Abante, kilala niyo ba ito? Kilala ko po yan, Kong. Taga Hindi daw niya kilala. Grabe na. Congressman Fernandez. nakalista na po sa akin yan, Kong. Nilista ko yung mga yan. Hindi daw kilala. So, They have been vocal in their position that Duterte should be held liable oho.
for the crime of willful killing Nako, ang tindi nung kanilang statement. under Section 6 of Republic Act 9851. Oho. Yung 9851, ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Yun pa rin nakapaloob dyan. Genocide and Other Crimes Against Humanity. At sinabi pa nila na yung mga krimen na nabanggit ay klarong-klaro. Oho. Sa mga tweet, parang bias na nga naman sila. May na-prejudge Nakapagbigay ka na ng Oo. deklarasyon na may kasalanan talaga, and the former president should Kita mo mga idol, hindi pa nila pinapunta yung Pangulo doon, pero nakapag-decide na sila na talagang may kasalanan, no? Di ba? Ganun kalapit ang Quadcom, advance pag-isip, di ba? be held Oho. responsible Oho. for the crimes. So, bakit pa siya pupunta ron? Meron ka ng prejudgment eh. May na yun. silang decision na eh. Alam mo, Kumbaga na may desisyon na mga idol, kahit hindi pa siya nagpupunta, may desisyon na talaga yung Quadcom eh, di ba? Kaya talagang pag nagpunta si Tatay Digson, mga idol, nakaset up na yun, di ba? Nelson, Jen, kung halimbawa ito'y sa tunay na korte, Ay, nako, oho. hindi po pwede itong ganito eh. Kung sa proper court kong, wala. Merong kategoryan, merong yung mga abogado, meron silang ginagamit na isang Oho. technical phrase eh. Yung they called neutrality of an impartial judge. Yung Okay. pagka ginamit mo yan, ang mga example niyan eh, pag tiningnan mo, pati yung suot mo eh, Opo. pati yung pagtingin mo dun sa akusado, Oho. pati yung pananalita mo, kinakailangang magpakaingat-ingat ka para hindi ka mabahiran ng kahit anong Oho. bias na maaring Ang pagkiling sa isang panig. maaring no? kumikiling ka sa isang panig laban sa isang panig. Tama po. Yun ang called neutrality of an impartial judge. Itagalog mo nga yun, madali ito eh. Oho. Cold neutrality. The called neutrality of an impartial judge. Oho. Pagka Hindi mo alam ang called, malamig. sipon. Malamig na parang wala kinikindihan yung neutral eh. Anong klase naman pagpapaliwan? Neutral. Ito ulitin ko Nasa the gitna. called neutrality of an impartial judge. Yun ang parametro. Oho. Oho. Yun ang sukatan. Magpakaingat-ingat ka. Na isang walang pinapanigang hukom. Ang totoo Diba? niyan, pati pananamit mo eh. Ganun ho. Oh. Halimbawa, talagang yung pinakamaingat na kaparaanan para hindi ka kahit sa anong kaparaanan ay makakitaan ka ng pagpanig sa bawat isa. Walang kaduda-duda dapat. Kapag halimbawa, kilala mo naman ito, sino ba itong Congressman Abante sinasabi nila? Hindi daw niya mga idol kilala si Congressman Abante. Tsaka si Congressman Dan Fernandez, mga idol, samantalang kasamahan niya yan, di daw niya kilala. Bigla nakalimot to si ano no? Nakalimot si Congressman Marcoleta. At Congressman Fernandez, parang namang hindi kabisado yung Sino ba nga naman yung mga yun? Kong. Kilala mo? Ay, kilala ko Okay. po yan. Oh. Nilista ko na po mga pangalan ng mga yan. Hindi siya po pwede din sa court neutrality of an impartial judge. Ay, hindi. Mukhang may nauna na pong pahayag sila, Kong. Kasi yun lang aksyon mo eh. Yun lang pagngiti mo, tinitingnan ka eh. Oho. Dito nagpahayag ka na eh. Liable ka itong dating Pangulo. Pero yun daw naman, Kong, ay sa proper court. Yun naman daw kasi ay in aid of legislation, mga mambabata sila. Siguro, hindi naman sila naka-robe. Di ba? Ang kanilang pananamit baka nga pwedeng nalang gawin yun, Kong. So hindi ka pala korte. Hindi naman. po sila Oo korte, Kong. ba't nag-aasta ka ng korte? Bakit ginagawa mo yung bagay na korte lamang ang pwedeng gumawa? Oo nga naman, ano? Di ba? Meron akong babasahin sa inyo eh. Aha. Sabi niya, Oh. dito sa Bengson versus Senate. Bengson versus Senate. Opo. Itala mo ito ha. Opo, Kong. Sapagkat yung mga young guns ng baka pinakikinggan tayo. Ay, tsak po. Nakikinig ngayon yan. Ito, para Benson versus Senate. para makapag-aral naman sila. GR number 89914. Sinasabi na natin para mapadali. Opo. November 20, 1991. Bago-bago pa. Opo. 1991 lang decision na yan. Sabi niya rito sa isang parte, it appears therefore, sabi niya, Oo. that the contemplated inquiry by respondent committee is not really in aid of legislation Okay. because Oo. it is not related to a purpose
within the jurisdiction of Congress. Makikita mo ha? Oho. Ang sinasabi rito ay hindi pala talagang in aid of legislation sapagkat ang hindi kanya kaugnay Opo. sa purpose within the jurisdiction of Congress. Bakit? Oho. Since the aim of the investigation is to find out whether or not the relatives of the President or Mr. Ricardo Lopa had violated Section 5 RA number 3019. Ito yung anti-graft. Ayun na mga idol, makinig kayo. Binasahan na tayo. Binasahan na tayo ni Congressman Marcoleta, mga idol. Yun talagang layunin ng naging Sa mga pagdinig tweet, kong. ang layunin ay para imbestigahan lang, para malaman kung yung mga relatives ng presidente ay nakapag-violate nung batas na kung tawagin ni Republic Act 3019. Oho. Ano ang dapat kapag gano'n na nangyari? Aha. A matter, sabi niya, that appears more within the province of the courts rather than the legislature. Oho. Pagka ganun, sabi niya, ito'y para doon sa korte, Oho. hindi para sa legislature. Hindi dapat pala sa, Ganito yung nangyayari. sa Congress, ano? Kung ang palagay ng Quadcom at lahat ng kabahagi nito, ang pinag-uusapan ay napakaraming paglabag, lalong-lalo na yung mga batas, mga criminal laws, halimbawa. Bakit? Ba't sila yung nagsusuri? Bakit sila yung nag-undertake ng inquiry na ito ay dapat korte na ang gumagawa? Ito yung sinasabi nito ba? Oh. So, kinote pa nila yung isang jurisprudence Opo. na sa pangyayari ay magkapareho. Oho. Ito ay John T. Watkins versus United States, ano? Lumang ano na to, lumang jurisprudence, ngunit nagagamit ng ating Korte Suprema. Aha. Sabi niya, Opo. but broad as it is, the power of inquiry, talagang broad eh. It is not unlimited. Yun. Kahit na broad yan, pero hindi merong limitasyon yan. Oho. Hindi absoluto yung kapangyarihan niya There pala, is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Di ba? Oho. Nor is the Congress a law enforcement or trial agency. Sinasabi, hindi ka enforcement, hindi ka trial agency. So bakit mo ginagawa ito? Pero paano natin idodraw yung line kung yung pagiging... Idodraw mo ang line kapag Opo. ka ang mga bagay na ito ay korte na ang dapat na gumawa, sabi nito. Hindi na legislative purpose. Sapagkat ang binabanggit nga ay in aid of legislation. Oho, tama. Kagaya na sinabi niya, sabi niya, as held in Arnold versus Nazareno. Ito, landmark na ito. Landmark decision po yan, 1955 opo. yata ito. The inquiry to be within the jurisdiction of the legislative body making it must be material or necessary to the exercise of a power in it vested by the Constitution such as to legislate. Legislate lang eh. Oho. Bakit ganito yung nangyayari? Kung ang alam mo ay kailangan mong isigin ang isang tao, kung yun ang palagay mo, kailangan mong isigin ang tao sapagkat napakarami palang batas ang na-violate, ang nalabag. Kasi pinag-uusapan nila is war on drugs eh. Tama po. Oo. Kung sa palagay mo ay napakarami mong ebidensya, bakit ang legislature ang gumagawa nito? Nako. Oho. Sabi niya, kasama ito doon sa sagot ni Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang Ng kanyang abogado po. Oh. Duterte noted, sabi niya. Opo. Ito sabi niya, the proper recourse, sabi Patigil. niya, is to file the proper criminal actions against Duterte before the DOJ. Bakit niya sinabi yun? Kasi yung Department of Justice, nasa ilalim niya yung National Prosecution Service. Kung inaakala mo na nakalabag yung dating Pangulo ng maraming mga batas doon sa kanyang kampanya laban sa droga, ang sinasabi nga nila
ang proper recourse, mag-file na kayo ng proper criminal cases against Duterte before the DOJ. Bakit hindi nga yun ang gawin? Oho. Bakit iniimbestiga ng Kongreso? Kaya pala kung ang DOJ, ito recently lang to, Jen, Oo. balita natin kanina umaga, nagbuo na sila ng task force on EJK. Yun ang tama eh. Yun, opo. Oo. So anong mangyayari kung dapat iba yung hearing sa Kamara? Dapat nga wala yan eh. Oho. Dapat nga wala. Itong binabanggit natin, Ng mga idol eh. Yun yung malapit sa Kamara no, sa Congress. Nakapokus sila sa mga ganyang problema. Samantalang napakadaming batas na hindi pa naipapasa mga idol. Dapat yun ang inaasikaso nila. Hindi yan yung nakapokus sila sa sa kasalanan sa pangiipit kaya Pangulong Duterte o sa mga Duterte mga idol. Yun kasi ang gusto nila mangyari. Pero mga idol dapat nakapokus sila sa mga batas no, dapat naipapasa na yung mga yung ginagawang batas ng Senado ng Kongreso dapat naipapasa na. Eh, ang kaso, ang dami nakabinbin mga idol, di ba? Dahil nga sa ganitong trabaho ginagawa nila. Sila na nag-iimbestiga talaga mga idol. mga jurisprudence na ito, ang sinasabi, kapag ka ang lahat ng ginagawa mo ay mas matibay pa na dapat ang korte ang gumawa at hindi legislature, dapat iniwanan mo ng matagal yan eh. Paano yan kung mukhang may nabasa ako mga statement na noong nakaraan sa House leadership na tamaan niya ang direksyon ng Quadcom at mukhang maraming natutuklasan. Kaya sino man ang gustong pumigil dito, hindi dapat niya Magtagumpay. pigilan ito, hindi ito niya dapat magtagumpay. Dapat magpatuloy ang pagdinig ng Quadcom. Yung pagdinig kaya ay nasusunod yung mga parameters at yung mga sukatan na nakalatag sa mga jurisprudence. Well, sa statement na yun ko, ako personally, sa hinuha ko, sa tingin nila, Tama ay yung mukhang ginagawa nila. nasusunod at mukhang tama ang ginagawa nila, Kong. Halimbawa, Oo. yung sino ba yung kaibigan mo, sino yan? Benny. Si Benny Abante, nakita ko nag-appear doon. Bini, Antiporda po. Benny Antiporda. Antiporda. Kaibigan. Congressman po. Gawin natin halimbawa si Benny Antiporda. Nako, bigla nga ako naawa kakapon doon, Ano Kong. nga gawin natin halimbawa? Opo. Ano yung tinanong sa kanya? Ang tinanong sa kanya kung totoo ba yung sinabi na ikaw ay involved dito sa smuggling ng droga. No, sabi niya, Dahil nabanggit yung pangalan mo. Hindi po kanya. Hindi po kanya. Nagpaliwanag siya, di ba? Opo, Yes, katunayan niya, Oo. si Colonel Acierto, Oo. hindi niya nababanggit ang pangalan ko at di wala ako Kiniklear ako eh. Kiniklear, hindi niya nakikita sa kanyang report at sa kanyang intelligence gathering si Benny Antiporda. Oo. Bigla may Sumagot sumigaw. agad na, Your Honor, Hindi, teka muna, bago na mangyari yun. Ang katibayan po na hindi po totoo yan kasi po, yung dalawa pong witness, naglaban po yung kanilang magkaiba ng statement. Kaya kanya, ang akin pong pagkakaintindi dyan, ay talaga pong Hindi ako involved. hindi po ako involved. Opo. May sumagot ngayon. Yun nga. Oo, yun, nako. Pasigaw pa eh. Oo. Galit. Ito yung nakakatawa dyan eh. Oo. Merong isa dyan na kapag nagtanong, palaging galit. Nako. Yan ay pagkakaintindi mo. Oo nga. Kilala nyo na yun mga idol kung sino yun. Tama po. oo. O sino sa Quadcom yung lagi nakasigaw. Mayroon bang ganun? Hindi. Yung judge ba gagawin sa iyo yan? Ang judge palagi lang nakikinig yan. Ang siyempre po. naglalaban, yung dalawang abogado. oo. Isang prosecution, isang defense. Yes. Pero yung judge, palagi siyang nakahawak doon sa court neutrality Oho. of an impartial judge. Ngayon, sabi niya, yan ang pagkakaintindi mo. Opo, tama. But it does not follow. Oho. Hindi yan ang totoo. Oho. Yun ang sinabi niya, ha? Oho. Hindi lang sumagot yung Benny. Hindi na. Mahimik na lang. Hindi na kanya kapagtaka, Mukhang oo. mabait nga si Benny Kong eh. Mabait. O kung ikaw si Benny Antiporda. Oho. Halimbawa, ako si Benny Abante. Oho. Abante. Si Benny, si Ginong Karamps. Oo. Sino ba yung Si Karamps Si po. Karamps. Oo. Halimbawa, sinabi niya, Oo. yan ang pagkakaintindi mo, pero mali ang pagkakaintindi mo sapagkat Oo. hindi yan ang totoo. Ba? Sabi nga, Ba't Sabi niyo po ko naman. nasabi? Ano po pala ang totoo? O, ayun na. Oo. Paano mo nalaman kung ano yung totoo? Yung, paano mo nasabi? Dapat, di ba? Oo nga, oo. Ini sinasabi natin eh. Nasaan? Kaya nga sabi ng abogado ni Pangulong Duterte,
Oo. Ako Congressman po'y nagdududa na sa inyo eh. Aha. Kung kayo po'y meron pang integridad, independence, or probity para magsagawa ng legislative inquiry. Aha. Una, pasigaw-sigaw kayo. Kawawa yung mga tao. Hindi po, unang-una hindi nyo gawain yan. Totoo yun mga idol, kung makikita nyo sa Quadcom, no, sa Quadcom hearing, kung makikita nyo talagang laging nakasigaw, no? Kilala nyo naman yun mga idol eh, yung congressman na yun. Laging nakasigaw. Tapos kapag hindi nagustuhan yung sagot mo, laging papanakot sa'yo. Iko-contempt kita, isa-set for contempt kita. Laging ganun mga idol, di ba? Hindi ka makakauwi ngayong gabi, ay ngayong araw na to, o, di ba? Hindi ka makakabit ng bahay nyo. Laging may panakot mga idol, kaya yung sumasagot, parang wala na, di ba? Pangalawa, wala kayong kakayahan para gawin ninyo yan. Bakit? Yung 4 na chairman ng committee na yan, walang abogado yan kahit isa eh. Oh, yun na nga po, Kong. Nagkataon. Yun ang malupit doon mga idol, di ba? Sa 4 na Quadcom, sa Quadcom na yun, walang abogado ni isa. Di ba? Puro lang congressman, naupo lang doon, di ba? Nga ganun. Mhm. Oo. Meron bang makakapag cross-examine doon sa kanilang mga pinagtatanong? Well, ang ilang miyembro So, lang po. paano lilitaw yung kabilang panig? Mhm. So, walang due process eh. Aha. Walang due process eh. Eh kasi nga naman kung layunin talaga doon, gumawa in aid of legislation kasi kung due process ang hinahanap natin doon, eh di dapat sa proper court na natin dinidinig ito, di ba? Yun na nga yung sinasabi natin. Ang gawain mo lang, limitado in aid of legislation. Yun. Oh. Hindi ba nakagawa na sila ng ano eh? Ang pagkakaalam ko, nakagawa na sila ng isang Opo, batas eh. mayroon na po yung ipahinto ang lahat ng POGO operation sa Pilipinas. Hindi Kong. lamang yun. Meron silang House Bill 10986. Anong isang araw tama po? Extrajudicial killings. Oho. Ngayon, i-file nila ito noong October 11, 2024. So, edi tapos na. Opo. Meron ng... Huwag na natin munang pasadahan itong House Bill 10986 sapagkat maraming problema itong ginawa nilang batas. Hindi ito yung panahon para atakihin natin. Pero isang episode ito eh. Tama o po. baka 2 episode ito eh. Mahaba-haba yan, oo. Pero Mahaba-habang talakayan to mga idol. kung totoong ang gawain nila is in aid of legislation, tapos na eh. Meron na legislation eh. Oo. Ba't tayo mo pang tumigil? Oo nga. Ha? Wala nang rason. Tapos na eh. Ay mukhang... Bakit tinanong na naman yung driver ng dating Pangulo? Meron ako na. Opo. Si Benaventura. Si Benaventura, Kong. Oo, ngayon, wala silang nakuha dun sa tao. Oo, hindi magaling sumagot. Malinaw pa nga na napakita niyang napakabait ng Pangulong Duterte. Ngayon, nasipayo ata yung abogado. Si Congresswoman Luis Troy yata yun. Opo. Tuwan-tuwa ako eh. Ngayon, ang ginawa niya, dahil sa wala siyang nakuha, zero. Opo. O edi ka, dahil sa napakabait ka ni Pangulong Duterte, ikaw ay bilib na bilib dyan. Opo naman, sabi niya. Opo. Kung halimbawa, bibigyan mo ng grade si Pangulong Duterte, Opo. between 1 and 10, 10 being the Highest. The highest. Opo. Anong grado ibibigay mo? 10 po. Talagang bilib ka, ha? Oo. Di pati buhay mo kanya ibibigay mo sa kanya dahil bilib ka sa kanya. Ay. Opo. Di pwede ka rin magsinungaling kanya. Yun ang Dahil sa bilib mo. Yun ang kanyang konklusyon. Hindi, kasi in English niya So you can also do some misrepresentation before this committee. Only to save him. Yes, ma'am, sabi naman nung isa, no? Alam mo, kung yun ay nasa tunay na korte, doon pa lamang sa niyang Opo. between one and other, yung defense counsel, Nakaharang agad yun. Your Honor, Your Honor. Your Honor, objection. Yes. What is the objection? Sabi ng judge, ano? It is irrelevant, it is impertinent, no basis, Your Honor. Titigil yun. Tama. Sustain. Sabi ng judge. Wala na connection eh. Wala connection eh. Dahil nga walang abogado doon, paglalaruan ka ng abogado, walang connection eh.
ngayon, kung itataas natin kung palalaliman natin ito, kung pinag-uusapan ay logic, halimbawa, palasyos yung premise niya. Aha. Walang koneksyon yung pagsisinungaling at saka yung... pwede niya sabihin eh. Yun ron, kung yung pulis, halimbawa, kung makikipagpilosopuhan siya dun sa abogada, yun ron, di ko na po kailangan magsinungaling para iligtas si Pangulo. Sapagkat totoo po yung sinasabi ko lahat. Ngayon, kung halimbawa po, may umahanap sa kanya, halimbawa, alam ko, babarilin siya, alam ko kung nasaan siya, magsisinungaling po ako talaga. So, depende po eh. Depende sa sitwasyon. Yun. Depende po sa sitwasyon eh. Pero ikukonect mo. Depende sa yung situation paghanga ko talaga, sa mga kanya, idol. At pagsisinungaling ko dito sa Quadcom, wala pong relasyon yun eh. Either pumasok ka dun sa mga tinatawag na mga, Opo. yung tinatawag na false dilemma policy, meron kang bandwagon policy, meron kang slippery slope policy. Pero malalim na ito. Medyo malalim na talakayan Hindi na Opo. dapat ginagamit itong mga ito. Pero gagamit sila ng mga ganon para lang lituhin. Dahil wala siyang nakuha eh. Zero eh. Eh, ang malungkot kasi doon, Kaya Kong. itatanong natin sa publiko ngayon. Di, Kong, ang malungkot. Baka tayo mapalayo. Dagdag ko lang, Kong. Ang malungkot kasi doon sa punto na yan, wala namang defense lawyer. Tsaka bawal mag-ano eh. Bawal mong mag-coach. Sumagot yung abogado Ayaw ng nga palapitin mga yung- witnesses Wala eh. nga due process eh. Hindi magbulong, Ilang bawal beses na nating pinag-usapan sa Oo, programang oo. ito. Hindi korte ang Quadcom. Opo. Nagkukunwari lang sila na korte. Ipagpalagay natin korte sila, hindi qualified na judge yung apat. Opo, walang hindi. Kaya wala tayong makukuha rito eh. Hindi abogado Una, eh. hindi korte. Nagkunwang korte, wala namang qualified na judge. Oho. So ano gagawin natin? Nako. Eh kaya pala ganun kung umasta si... So paano magro-ruling yung, halimbawa, merong nag-motion. Paano magro-ruling yung isa? Oho. Oo nga naman. Well, ang batayan lang nila lagi yung kanilang rules, Kong. Ano ha? Doon sa rules ng Miral sa Quadcom. Ayun ang kanilang lagi minam. Kaya nga nagtataka ko, Kong, doon sa mga laging statement ni Congressman Paduano na ang panakot niya lagi, magsalita ka ng totoo, ipakukontem kita. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga idol. Yung laging maingay, no? Si Congressman Paduano. Talagang yan, pag hindi nagustuhan yung sagot mo, duduro-duruin ka, sabihin sa'yo, papakontempt kita. Oh. Yan lagi panakot, mga idol. Kaya yung mga resource person talaga, wala nangyayari. At saka yung driver mismo sa Ginong Binaventura, magsalita ka ng totoo, baka hindi ka na makauwi. Di ba yung ganun double? Ano ibig sabihin? Kaya Diba? nga, mga panakot isa sa dahilan na ginamit ng dating Pangulo sa pamamagitan ng kanyang abogado Opo. sa pagtanggin niya na dumalo sa Quadcom, ay ito. Duterte noted how the Quadcom tried to persuade, if not unduly pressure, resource persons to admit matters under oath that they lack knowledge of. Ibig sabihin, kahit wala silang kakalaman doon. Opo. Merong undue pressure, sabi niya, kung hindi man pinipersuade, or worst, unduly induce them to say something not true. Ito yung subornation. Di ba? Opo, subordination. Oho. That cast doubts on the Quadcom's integrity and impartiality. Totoo naman yun eh. Oho. Ba't kinakailangan magkaroon ng pilitan doon? Na kapag ka nagpaliwanag ka, hindi yan ang tama. Mali ang paliwanag May mo. kamukha nung tinanong. Oho. Yan ang pagkakaintindi mo. Nako. Ganun eh. Oho. Si Benny Antiporda naman, bigla na lang tumahimik. Tumahimik na. Yan ang pagkakaintindi mo. Oho. Pero Kasi dyan, mga idol, grabe. Talagang pag natakot ka, tamimi ka na lang. Pero iba matatapang ha, yung mga ibang resource person talaga matatapang, mga idol. Kita-kita nyo naman kung ano rin sagutin yung mga yung sa Quadcom na yan, mga idol, talagang nababara din sila. Kasi nga, mga idol, may paninindigan yung mga yun, di ba? hindi yan ang totoo. Oho. Kung ako siguro yun. Ano po yung totoo, Ron? Ipaliwanag yung Paano mo nalaman na yan ang totoo? Oho. Yun lang, bias na bias ka na eh. Oho. Hindi kailanman mangyayari sa korte yun. Pero- Sapagkat merong due process sa korte. Ang ako nga- Dito, hindi ka man lang makasagot eh. Ang Kapag tanong- ikaw ay sumagot Nako. at tinamaan ang kanilang... Yung kanyang ere. Ha? Oho.
kukulong kita. Oo. Meron bang ganito? Nagsisinungaling ka, hindi yan kasang-ayon doon sa alam ko. Pero ang tanong ko doon, kung gano'n na ang asta ng mga miyembro ng Quadcom, bakit pinapayagan ng chairman? Di ba dapat nagro-ruling ang chairman doon? Oh, Your Honor, hindi tamang aktwasyon yung ginagawa mo. Di ba? Paano siya magro-ruling? Kasi nga mga idol, kasi nga kampi-kampihan yung nandun mga idol, 'di ba? Iisa sila ng Iisa sila ng target mga idol, kaya walang ano. Iisa nga lang yung punteriya. Iisa yung direksyon. Yun. Iisa yung script. Iisa sila ng target mga idol, 'di ba? Kaya wala sa kanilang ganung kunaan, 'di ba? Yun ang mahirap. Hindi kaya sa kita mo naman nung sa Senate hearing, 'di ba? Nung kay Duterte, kay Pangulong Duterte, 'di ba? Kita mo naman si Coco Pimentel, sinisita niya yung mga sinisita niya yung mga hindi maganda yung pagtatanong, 'di ba? Kasi nga mga idol, wala sa rules nila yun, 'di ba? Sa Quadcom mga idol, yari ka diyan. Oo. Alam ka naman maglaban-laban yung apat na yun. Pero di ba dapat ganun? Kaya nga merong kanya-kanyang kaisipan sila na kapag kamali ang ginagawa ng kasama niya, itama niya bilang chairman ng komite. Hindi. Pare-pareho silang chairman dun eh. Ano sasabihin nung isa? Huwag mo kung... Chairman din ako. pare-pareho lang tayong chairman dito. Vice Ha? chairman. Ay, di ba ganun kung minsan nagkakaaway-away? Yun, isa pa yun. Oo, nagsasagutan din sila. Pare-paras matataas yun. Di ba? Oo. Pero ang tanong dito ngayon, Kong, paano ito hindi Paano ko masabing- resolbahin? Paano ito resolbahin? Sinong pipigil sa kanila? Oo, na sana maitama yung kanilang direksyon. Well, hindi tayo tutol doon sa Hindi na kanilang dapat yung immediate gano'n. legislation. Dapat huminto na lang sila sapagkat Oo. sinasabi pa yung ating binabanggit na Bengson versus Senate. At meron siyang kinote na jurisprudence sa bahagi ng Baremblatt versus United States, 360 US 109. Alam din nila ito eh. Ang sinasabi rito ay ganito. Since Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate. Ito yung premise niya. Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate. Yun lang ang gawain niya eh. Either you legislate or appropriate. It cannot inquire into matters which are within the exclusive province of one of the other branches of government. Ayun. Ang liwanag nito eh. Yun yung korte, Itaga, Ilocano mo nga ito para maintindihan. Ibisaya mo para maintindihan ng isang chairman doon na nagkukuno mga abogado na wala namang... Mas naintindihan nyo Sus, nila Mario, yung English Joseph na buhay niyan, ito. Kong eh. Ha? Mas naintindihan Ulitin nila. natin. Since Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate, legislation lang or Gawalan ng appropriation batas o maglaan ng pondo. It cannot inquire into matters which are within the exclusive province of one of the other branches of government. So hindi ka pwedeng Manghimasok. manghimasok Yan. sa kapangyarihan ng sa mga bagay-bagay na nasa ibang departamento, ibang exclusive Oo. province. Doon lamang sa... jurisdiction yan. Wala kasi mga Tagalog na ako eh. Pero maliwanag na ito eh. Kapampangan na lang kaya ko. Medyo maganda sa Kapampangan yan eh. Kamalyaring magmurit-muritan. Sabi. Yun. Yari na. Within the exclusive province of one of the other branches of government. Ano yung pinag-uusapan? Ito. Ano yan? Lacking the judicial power given to the judiciary. Ayun. Ito yung ano eh. Walang Ang judicial kailangan mo power, judicial power eh. Legislative ka lang eh. Ayun nga. Kukunin mo yung legislative power. Ito yung domain ng judiciary, sabi niya. It cannot inquire into matters that are exclusively the concern of the judiciary. Neither can it supplant the executive in what exclusively belongs to the executive. Ang linaw naman yan. Paano pa natin ipaliliwanag sa mga taong ito? Paano natin sasagutin yung kung sabi naman, hindi, itong Quadcom ay nagbigay linaw at sapat na kaalaman sa taong bayan. Yun ang pagkakaintindi nyo. Ganun. Ibalik mo di sa ba? kanila. Yun ang pagkakaintindi nyo. Oo. Ngunit sa liwanag ng mga pangyayari sa pagdidesisyon ng Korte Suprema, mali kayong lahat. Sumunod pa tayo sa batas. Yung pong mga pagdidesisyon ng Korte Suprema, lahat po ng desisyon ng Korte Suprema,
mali man o hindi, Oh. ay nagiging kabahagi ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Yun ang pinakamatindi rito, ha? Oho. Ano man ang desisyon ng Korte Suprema, mali man o tama, ha? Opo. Bahagi na ng ating mga batas Oho. na sa pilitang tatanggapin natin Opo. at susundin natin. Yun ang pasya ng O sila ano sinusundan nila? Oho. Maliban doon sa kanilang pahayag na maliwanag po, paano nyo nakukuha yung mga ano na yan? Tinatakot ninyo yung mga tao. Hindi sila makapagsalita nang hindi nyo tinatakot. Wala silang mga abogado sa sarili nilang dapat na piniling mga abogado. Para sa ganon, yung kanilang mga karapatan ay maproteksyonan at mapangalagaan din. Yung iba naman ko, hindi naman tinakot, kinausap para sa mang-ayo naman doon sa gusto nilang gawin. Di ba? Kaya nga nagreklamo ata yung Grijaldo, di ba? Kinausap po niya ako eh. At nung kinausap ako, ito niya. Ito, kasang-ayon ka ba rito? Tama ba itong gagawin mo? Di ba? Yun naman ang dahilan kong, pero teka lang, ang rules ba natin, halimbawa may mga witness na haharap. Ano ba talaga ang rules doon? Pwede ba talagang kausapin ng mga miyembro at opisyal ng Quadcom, gaya ng ginawa kay Grijaldo? Mainit na issue yun, Kong eh. Hindi pwede yun. Bawal ho ba yun? Paano mo nga mapapanatili yung impartiality mo? Kaya sinasabi nga dito sa sulat ni Pangulong Duterte, Ayun! magiging undue pressure na yun eh. Oo. Paano? Ba't mo kakausapin? Akala ko ba ang pagganap nyo ng tungkulin ninyo ay para makakuha kayo ng katotohanan. Oo. Makuha nyo yun. Bakit kailangan nyo? Grabe mga idol, napakalalim nito ni ni Congressman Marcoleta. Napakalalim ng mga pinapaliwanag diyan mga idol regarding nga dyan sa batas, no, kung hanggang saan ba yung sakop nitong itong Quadcom, no, sa mga pinagagawa nila mga idol. Grabe. Yung ipatawag. Paano halimbawa naman sa kaso ni Asierto, Kong? Si Asierto, wanted dito, matagal ito hinahanap na batas eh. Ilang taon na po siyang hinahanap. Katapos kahapon bago pa pala kahapon, ng mga nakalipas na araw, ang balita natin, nakakausap na pala ito ng ilang leader ng Kongreso sa pamamagitan din po ng Zoom, Kong. At humarap nga po sa pagdinig kahapon sa pamamagitan din po ng Zoom. Wanted po ito, paano yun? Yun na nga. Oh. Ano yung legislative purpose? Ayun. Di ba kasi sa tunay na korte kasi dyan, bago mo iharap ang isang testigo, mag-o-offer ka muna. Your Honor, I am presenting Nelson Lubao for the purpose of testifying into the following blah blah blah. And on the basis of his testimony, he will be able to identify certain documents blah blah blah. Para sa ganun, yung kalaban mo, kabisado niya rin kung paano kanya i-counter. Oho. Hindi pwedeng magkaroon ng surprise. Bawal pala yun. Walang Surprise witness po surprise. nangyayari. Hindi pwede yung ganun. Palaging meron due process. Oho. Hindi. Kita nyo mga idol Kita nyo yung paliwanag ni Congressman Marcoleta. Talagang marami kang matututunan dito eh. Pantakin mo naman kasi mga idol. Nagdala sila ng witness na wanted, di ba? Tapos kinausap nila via Zoom, di ba? Wanted yung tao eh. Di ba? Hindi ka po pwedeng basta ka na lang, magano ka na surprise. Hindi. Bago nga kayo mag-umpisa, meron kayong stipulation dyan eh. Opo. Ilan ang mga ipipresent mong Mga witnesses. ito po, anong mga pangalan? Anong kanilang ite-testify ng mga areas? Anong bahagi ng mga Anong yan? mga dokumento ang imamark ninyo? Oho. Maliwanag yun. Ito dito eh. Kahit sino ipatatawag. Opo. Lahat lamang ng ipinatatawag ay yung mga potential na maaring merong, ano ba yung axe to grind? Mayroong layunin para Mang-usig ka sa dating Pangulo. tama. Tama ba yun? Mukhang Wala naman silang ipinatawag na, ito kamukha nito, ipinatawag nila yung driver. Opo. Na alam naman nilang walang makukuha. Oo. Pero sa kabandang uli, sinabi ko nga sa'yo, bigla nilang sisiluhin. Oho. O, di pa paano ngayon, Kong? Diba mga idol, napakahirap ng ganyan, no? Talagang gusto lang ng Quadcom yung panig sa kanila, di ba? Kita may mga testigo nila pagka mga tinatanong, walang problema. Samantalang pag ikaw mga idol,
pro Duterte ka o yung panig ka ni Pangulong Duterte, mga idol, grabe ang mga tanong na gagawin sa'yo pag hindi pa nila nagustuhan. Isa-cite for contempt ka pa. Iko-contempt ka pa, mga idol, di ba? Ang ating mga kababayan, ano, so dapat na bang ipagpatuloy ito ng Quadcom, yung pagdinig, kasi pang-10 na po yung kahapon, at ang plano, magkaroon pa po ng pang-11, pang-12, pang-13, at so on and so forth pa po. Ang dami. Oh. Ang masasabi ko dyan, paano naman yung mga ibang mga... ito'y gawa na yung mga bills eh. Oho. Gawa na yung mga resolutions. Bakit naman puro na lang yung Quadcom puro na lang ito yung kanilang pinagsasakitan? Bakit lahat ng panahon, lahat ng resources dito na lamang nakatutok? In aid of legislation daw. Paano yung nagawa na? Yung Na hindi namin nadidinig. Kamukha ng mga bills ko na puro sa kuryente. Sa kagustuhan mo ibaba ang kuryente. Yun. Ito nga yung sasabi ko sa inyo, mga idol, kanina, di ba? Yung mga batas na ginagawa ng mga sa Kongreso, no? Dapat yun na ipapasa na para na pwede na ma-implement. Kaso nga lang, mga idol, nakabinbin pa din dahil nga si ginagawa nilang gantong hearing sa Quadcom, mga idol, di ba? Sa mga ginagawa nilang hindi natin alam kung talagang no? Parang talagang sinasadya nila na talagang ipitin, mga idol, ang dating Pangulo, mga idol, di ba? Yun ang dapat. Walang panahon. Yun ang dapat in aid of legislation talaga. Bakit yung pinipilit yung gumawa pa ng batas? Ito, nakagawa na po nakalinya na po lahat ang mga batas na pinanukala namin. Bakit hindi po kayo magbigay ng panahon para kahit papano? Kahit na isa o dalawa lang, maisulong natin. Bakit dito kayo palaging nakatutok? Hindi nyo nahalata yan? Ay, naku. Meron isang committee kong Doon sila nakafocus, mga idol, grabe. Office naman ng pangalawang Pangulo ang target. Magama. Noong isang araw. Hindi ba? Grabe, di ba? Hindi dumating si Pangulong Duterte. Ipit na ipit, mga idol. Ipit na ipit talaga mga Duterte ngayon, mga idol, no? So, yun, mga idol. Hanggang doon na lang tayo. So, ano masasabi niyo, mga idol, sa mga matalinhagang sinasabi ni Congressman Marcoleta? Grabe, mga idol. Ang lalalim ng mga pinagsasabi nito, di ba? By the book talaga, no? So yun lang, mga idol. Comment down below, mga idol, kung ano yung reaction nyo dito. Hanggang susunod na videos, mga idol. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Alright. Ciao.